So we start now class dun sa tinatawag nating laboratory plate making and practical exercises. No? So yung activities natin, natatapos lang hanggang activity 8. I understand na tinapos nyo na last meeting yung activity 5. Nagawa nyo na ba? So 6, 7, 8 lang. Hanggang doon na lang muna kasi dito na tayo, no? Laboratory plate making and practical exercises. So doon sa mga succeeding plates, mapapansin nyo, may laboratory work practice 1 hanggang 11 yan. So, yung laboratory practice na yan ay counted yan as plate number. So in other words, you are going to accomplish 11 plates. No? Pero sa activity niyo, 5 lang dyan ang gagawin nyo. 5 lang dyan ang gagawin nyo sa activity nyo. Ano-ano ba yung mga activity na yun? Nilagay ko na kaagad dito sa kasunod na page. Laboratory work practice number 3. Laboratory work practice number 6. Ito yung mga ito yung mga gagawin niyo o i-actual nyo using wiring board, no? Laboratory work practice number 9. Laboratory work practice number 10. At saka laboratory work practice number 11. Okay, umpisahan muna natin dito sa laboratory work practice number 3. So dito sa laboratory work practice 3, ito yung plate number 3 ninyo, no? Start na tayo sa first page ng inyong plate. Ilagay niyo na kaagad ito, no? Itong one-line diagram niyo. Tapos ngayon, mag-drawing na kaagad kayo ng simulation ng plyboard. No? Mag-drawing na kaagad kayo ng simulation ng plyboard. Okay, ito yun, no? So, gagawa tayo ng simulation ng plyboard. Okay, gagamitan ko ng color red yung simulation ng plyboard. Okay, yan, nagawa ko na ng dapat pantay-pantay ang sukat niyan or pareho yung laki nitong drawing mo dito dun sa ibang paggagamitan mo, no? So ito yung one-line diagram. Ang problem niya, 2 lamps controlled by 2 3-way switch in 2 location. Gagawin ko pala yung schematic diagram. Kayo magagawa ng wiring diagram, tsaka yung pictorial, tsaka yung estimate. O gawin muna natin yung schematic diagram. Okay class, ito yung standard na sukat ng plyboard. Bali, 8 feet kung haba. At saka yung taas niya ay 4 feet. 8 by 4, no? Feet yun. So, ang 4 feet, ang equivalent niyan ay 4.1.2192 meters. At yung 8 feet equals sa 2.4384 meters. So, sa centimeter, ang 8 feet ay 21.8 centimeter, no? Ang 4 feet ay 12.3 centimeter. So itong problem na to class is 2 lamps controlled by 2 3-way switch in two locations. No? Pag sinabing ng 2 locations, I mean itong dalawang ito. Dalawang location ini-indicate yan. Gagawin ko ng schematic diagram. Tugtungan ko lang, no? 2 lamps in parallel. Controlled by 2 3-way switch in 2 locations. So, ito yung schematic diagram, no? Tinutuloy ko pang gawin. Bale, dalawang lamp nakakonekta daw ng parallel. Itong dalawang to, naka-parallel. So, direkta mo na kaagad dito sa source, no? Yung isa. Yung isang linya, direkta mo na kaagad sa source. Tapos yung pangalawang linya, ito ngayon yung kukonekta mo sa 3-way switch. So class, ito ngayon yung schematic diagram niya, no? Pag dito siya sa ganitong posisyon, nakataas lahat yung switch niya, ganito itsura niya. Ngayon,
Pag sa position na yan, ang daloy ng kuryente dyan ay ganito, no? So, dadaan ng kuryente dito at bababa siya rito, no? Mahahati siya sa dalawang bulb, tapos magsasama sila uli dito sa point na to, bababa rito, dadaan dito. Okay, class, yung sumunod na condition kasi, ito naman yung binaba natin, no, galing dito. Naging ganito naman. So, paano magiging daloy ng kuryente niyan? Dadaan dito, tapos aakyat siya dito, pero pagdating dito, wala nang dadaluyan yung kuryente. Kasi naka-open dito eh. Yung sumunod na condition, ibababa natin pareho, no? So, dito ang gagawin, ito ibababa natin. Dadaan siya rito, aakyat dito, hanggang sa makumpleto niya yung circuit. Kailangan kasi hindi mapuputol yung daluyan ng kuryente, no? Dire-diretso dapat. So, yun yung para sa plate number 1. Ginawa ko na yung schematic diagram. Gagawan niyo siya ng wiring diagram dito, no? Iba yung wiring diagram sa pictorial diagram, ha? Dito, sa wiring diagram, gagawin mo rin ito. Kaya lang, halimbawa, itong circuit breaker, papasok mo sa loob nito. Parang talagang nagwa-wiring, kaya nga wiring diagram. Dito mo rin ipapasok yung mga wire. Dito, sabi ko nga dito sa naunang sample ko sa inyo, emphasize ninyo yung connection ng splices dito, papunta dun sa switch. So, wiring diagram, tapos susunod sa wiring diagram, lalagay mo na dito yung pictorial. And dito na tayo sa tinatawag na estimate. So, dito sa estimate, yung lapad na 4 feet, kinonvert natin sa meters, nakakuha ka ng 1.2192 meters. Na ang equivalent ay 12.3 cm. Yung 8 feet na length ay ginawa natin na 2.4384 meters, which is equivalent to 21.8. Ito yung actual na sukat ng plyboard. Ngayon, sabi ko nga, gagawa ka ng sukat mo, ipoproportion mo dito. Para lahat ng susukatin mo doon, yun yung magiging actual size ng estimate mo. So, ang estimate natin ngayon ay itong one-line diagram. Itong practical one natin, no? Yung plate number 3. So, ganito ang dapat na itsura niya, no? So, magpapaprint ka muna nung drawing sa plyboard mo. Papiprint mo muna itong actual plyboard mo. Ito, papiprint mo muna ito. Para pag na-print mo na yan, susukatin mo yan dito. Okay, ito yung talagang sukat ng 1:100, no? Para sa actual scale nung plyboard nyo. So, dapat pag pinrint nyo ito, meron kayong kopya nito, susukatin nyo. So, ito, gagamit ka ng scale o kahit ruler, pwede na rin siguro. So, lumalabas siya ay 230 mm or 23 cm. So, yung haba niya, length, is equal to 23 cm. Yung width, 23 cm or 230 mm. Yung width, 110, 111, 112, ayun, 112 millimeter or 11.2 cm yung width, no? Okay, class, ito yung simulation ng plyboard o yung magiging wiring diagram ninyo. Baka magkaiba tayo ng sukat dun sa printout. Kaya dito sa estimate, gawa kayo ng sarili niyong printout. Tapos, doon kayo magsukat, no? Kasi hindi pare-pareho yung sukat ng printout na. So, per group yun. So, yung limang binanggit ko, video na pinlay ko sa inyo, yun yung by group. No, linawin ko lang yung plates na gagawin mo na by group. 5 yun. So, dun sa 5 yun, ito yung practical 3. 11 yung gagawin nyo. Yung by group, yun yung i-actual ninyo dito, no? Exercise. Yung pa-practicing nyo dito sa school.
Kaya sabi ko nga, mga plates ninyo, yung 6 na hindi kasama dun sa actual, individual yun. Gagawin yun sa bahay na lang. At yung pagtutuunan nyo ng pansin dito, kaya nga ako nga gagawa ng schematic para hindi magkamali, ano? Gagawa nyo na lang ng wiring, yung 5. So, yung 5 plates na yun, na i-actual ninyo, by group yun. No, by group yun, pagtutulong-tulungan ng grupo yun. So, ito yung laboratory work practice 3, which is plate number 3. Itong laboratory work practice 6, which is plate number 6. Laboratory works practice 9, plate number 9. And laboratory works practice 10, which is plate number 10. At yung panlima, laboratory works practice 11, which is plate number 11. Yun ang gagawin dito sa school, sa susunod na meeting natin na magkaharap-harap tayo, pagtutulungan ito ng grupo. No, per group ito. Kaya sa isang grupo, yung isang plate na ito, ang grade nun ay isi-share ng 5 members kung tagli-5 kayo. No? And then, individual yung 6. Yung 6 na hindi napasama na nandirito kasi 11 plates yan, yung 6 na gagawin nyo sa bahay, sasabit nyo na lang sa akin, yung 6 dito na hindi napasama sa actual, individual yun, hindi yun by group. Lahat ng mga gagawin, pinagagawa ko dito, gagawin nyo din doon. Schematic, wiring, pictorial, estimate, lahat yun, kayo gagawa nun lahat. Pero dito sa 5, gagawin ko yung schematic, tapos magsasample ako ng isang estimate dun sa plate number 1, which is laboratory work practice 3. Dun sa plate number 3, correction, doon sa plate number 3, which is laboratory work practice 3. So, ito yung pinakaunang-una na gagawin ninyo. Simulan na natin, no? Mag-estimate kasi tayo. So, lumalabas, sa papel na pinrint ko, ang haba ng plyboard ay 23 cm. Ang lapad niya ay 11.2 cm. So, sa actual, no, yung sa papel, hindi yung actual kasi i-equate natin yan. So, sa actual, ang sukat nito ay length, simula rito hanggang dito. Ito ay sa papel ko, no? Pag pinrint nyo to, dapat pareho tayo. Kung hindi, gumawa kayo ng yung pinrint nyo ang susundin nyo. 23 cm siya, no? Tapos yung lapad niya ay 11.2 cm. Lumalabas, ito yung actual size niya, no? Equivalent nitong width na ito ay 11.2 cm. Then yung 4 feet, no? Yung 4 feet kasi yun yung lapat ng plyboard. Ngayon, yung width ng plyboard na 8 feet sana, no, na ang equivalent sa meter ay 2.4384 meter. Yun yung equivalent niya ay 21.8 cm. Length, which is 23 cm. Kasi itong 8 feet, pag convert mo to in 2.4384 cm, convert mo yan sa actual na centimeter. Magiging 21.8 cm. So, ito ang pagbabasihan natin. Equate mo kasi yan eh. Okay, 11.2 cm at saka 23 cm yung haba niya. Unang-una nating estimate yung lock nut and bushing. Kasi yun ang mabilis na makalimutan eh. Kaya yung lock nut and bushing. Paano ba ini-estimate ang lock nut and bushing? Balik tayo dun sa one-line diagram. Yung lock nut and bushing, nilalagay mo sa mga butas ng mga boxes, no? Dito, meron tayo ditong diagonal box, no? Ito, tsaka itong ilaw. So, ilan ba rito ang kailangan mo? Isa lang. Isang pair. Lock nut and bushing. So, count natin. Gamit tayo ng mark. Mag-mark tayo. Para meron tayong red dots. 1, 2, 3, 4, 5. Lahat ng mga kinakabitan ng conduit. Dito, dito, dito. Okay, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lock nut and bushings. Saka naman ilalagay kasi dito sa lugar na to. Ulitin natin na ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 yung lock nut and bushing. Para lang sa plate number 3, 12 pieces. Ano ba yung susunod na kailangan natin malaman? Ang kailangan mong malaman, panel board with circuit breaker, 2 poles, 1 pair lang, no? Yung may kasama ng circuit breaker. Ano susunod? Kasi ito yan. Ito yung pinaka-panel board mo. Junction box 4x4. Bilangin natin kung ano yung mga gumagamit ng junction box. Balik tayo ulit dito sa
Balik tayo dito sa tinatawag natin na one-line diagram. Ano ba ang mga ginagamitan ng junction box? Gamitin natin ay green para sa junction box. So ano ba ginagamitan ng junction box? Physical count. Check ko na lang. 1, 2, 3, 4. Apat lang. 4 pieces. Utility box. Tignan nga natin kung pareho lang yung utility box nila. Pila bang utility box? Gamit tayo ng kulay blue para sa utility box. Physical count. Dalawa lang ang utility box niya. Ang utility box ginagamit sa mga switches, outlet. So tama ito, no? Dalawa. Ano susunod? May three-way switch ba siya? Three-way switch with cover plate. 2 pieces. Isang pair na yun, no? Ano ba yung problem? 2 lamps in parallel, controlled by 2 three-way switch in 2 locations. Ang location class, ito. Ilang switch ba? O dalawang switch, dalawang location. Pwedeng sa kabilang kwarto, pwedeng, kasi ginagamit usually ang three-way switch, yung akit ka ng hagdanan, di ba? Bubuksan mo muna sa baba. Pagdating mo na dun sa pinto, papatayin mo na dun sa taas. Yung three-way switch, dalawang three-way. Three-way switch with cover plate. Ito yung cover plate class. Pair na yan na nabibili. Isang box ata yan. Bumbilya ang kailangan natin. Dalawang bumbilya lang. Yung RSC conduit pipe. So, yung RSC conduit pipe, pwede maghati dyan ng dalawang grupo. So, bibili ka ng RSC, rigid steel conduit. RSC conduit pipe, 1 piece. Ang butas niya ay 15 mm P, so 1 piece per cup. Ito yung cup na tinatawag. Dito pinapasok yung wire. Kaya yung sinasabi ninyong cable, tinatanong niyo sa akin kung may paggagamitan pa yun. Dito mo ilalagay yun. Dire-diretso sa outlet dito sa kwarto natin para matest nyo, no? Kung gumagana. So, RSC, rigid steel conduit ang ibig sabihin ng RSC, 1 piece, conduit 15 mm P, at saka isang piraso ng service cup. Ito yung tinatawag natin na service cup. Bibili kayo niyan. So, pwedeng ito, pwedeng ito, paghatian na lang ng dalawang grupo. Tapos lalagyan yung pinakadulo ng ganito. Dito yan kinakabit sa ibabaw nito. So, tag-isang piraso lang, no? Huwag naman bawat activity, bibilangin nyo lahat, no? Halimbawa, katulad dito, 2 ilaw. Ilang ilaw ba lahat ang kailangan natin para sa bawat na activity? Pag pinagsama-sama mo yan, sobra-sobra yung ilaw. So, ang ibig sabihin, kung 4 ang pinakamaraming ilaw, yung activity na may pinakamaraming ilaw halimbawa, sakop na nun lahat ng mga activity kasi isang wiring board lang naman ang gagamitin mo. So next, ano pa ba kailangan? Ako ay magsusukat ngayon ng conduit. Lahat muna ng vertical. So ang naging sukat ko dito, no? Hanggang dito, 10 mm, which is 1 cm. Lahat ng vertical lang, ha? So dito naman, 3.9 cm simula dito hanggang dito. Siyempre, kung 3.9 cm yan, simula rito hanggang dito, dito ka kasi magsusukat simula rito sa sukat na yan hanggang dito sa, hindi dito, no? Hindi dito sa pinaka-conduit. So kung 3.9 cm yan, symmetric yan dito. 3.9 cm din to. Siyempre, kaya dito ka susukat, yung pasobra na rin yung kasama. Kaya magpuputol ka rito alangan namang magkakataon ba na ganito kahaba pa rin yung nasa kabila. Paano kung hindi? Di kapos. So, may allowance. Later on, plus 5% kasi pag conduit. Dito mga hash mark na nakikita nyo. Dito, dalawang hash mark, 1, 2, 3, 4 na hash mark, 2 hash mark. Yan yung number of wires na nasa loob. Kaya lang, pag gumawa ka ng wiring diagram, mas may estimate mo kung ilang wire ang pumapasok sa loob ng tubo. 3.9 cm itong dalawang ito. Sukatin ko naman yung simula dito hanggang dito, yung dalawa. Sukatin ko, ha. Kung meron naman kayong scale sa bahay, mas maganda yung katulad ng ginagamit, yung sorting Toblerone. Gumamit kayo ng gano'n. So 14 mm siya or 1.4 cm. Simula rito hanggang dito, 1.4 cm yan. 1.4 cm yan. Ganon din yung dito. So, gayahin na lang natin, di ba? Sulat mo na lang na simula dito hanggang dito, lagay mo na 1.4 cm na rin.
1.4 centimeter. Yung simula sa switch hanggang sa junction box. Tuloy lang natin. So, nasukat natin na ba lahat ng vertical? Hindi pa. So, lagi kang magpo-focus dito sa papel mo. Kapag nag-estimate siya, one line diagram lang. Kaya lang, dapat alam mo yung mga supply and materials na kailangan mo. So, susukatin ko simula dito hanggang dito. Yung dalawang to, susukatin ko. Plus, ang naging sukat ko ay 10 mm, which is 1 cm. Okay, 1 cm, so symmetric yan dito. Ang susunod na gagawin, add na natin lahat ng mga vertical. Para lang din dito sa ano natin, sa exercise na to. Practical exercise 1, which is laboratory work practice 3. Add mo lahat yung vertical. Ngayon, pag nakuha mo na yung total ng mga size ng conduit pa lang ang mini-measure natin dito. Yung total size ng conduit. Huwag ka munang magdagdag ng 5%. Tapusin mo lahat yung ganito, no? Hanggang 5. Yung laboratory work practice na simula dito sa plate na to hanggang dun sa ikalima na gagawin nyo, pagsama-samahin nyo lahat yun. So pag pinagsama-sama mo na lahat yun, plus 5% yung total length niya. Saka mo siya i-divide dun sa rolls. Ang isang rolyo ay nagtataglay ng 1 roll is 50 meters. Kung ganito ang tinutukoy ko, ito yung conduit na gagamitin nyo. Ang isang rolyo niyan ay 50 meters. Tawag dito sa ginagawa natin, we are making a physical count. Mahalagang matutunan mo ito in case na gagawa ka ng wiring sa bahay mo. Hindi ka natatawag ng electrician. Ikaw na rin mag-estimate. So, ang pini-physical count natin ngayon ay yung conduit, hindi wire, conduit. All vertical measurement, tanggalin muna natin to. It's not correct to say all vertical measurement kasi nasa isa pa lang naman tayo. Vertical measurement lang. Mag-calculate tayo, no? So, dito muna, yung katulad nung kanina, 3.9 times 2. Yan, 3.9 times 2 plus, balikan natin, 1.46 or 1.4 times 2. 1.4 times 2, 1 centimeter times 3. Add na natin, no? So, 3.9 times 2 plus 1.4 times 3 times 2 pala, plus 1 times 3. So, ang vertical measurement niya ay 13.6 cm. At naman ang horizontal. So, tingnan natin dito, no, yung horizontal. Ano na ba yung mga horizontal? Puro yung horizontal ito. Lahat naman ng horizontal, no? Lahat naman ng horizontal. Ano ba yung mga horizontal na wala pa tayo? Tingnan natin to. Ito yung mga horizontal, ito eh. So, simula rito hanggang dito muna. Ilan lang ba ang horizontal? Dalawa lang ang horizontal. So, simula rito hanggang dito, sukatin ko So, ito ay, simula rito hanggang dito ay 3.7 cm. O, simula naman dito hanggang dito, 4.4 cm. So, ito lang naman, So, 3.7 cm plus 4.4 cm. At natin, 8.1 cm. Saka mo yun i-convert sa meter base dito sa scale natin, no? Scale natin, 23 cm yan. At saka 11.2 cm ang sukat ng scale natin. I-equate mo yan dito sa actual size ng plyboard. 8 feet Ano bang 8 feet? Ang 8 feet ay 2.4, ang 8 feet ay 2.434. So ang 8 feet ay 2.4384 meters at ang 8 feet ay 2.4384 meters, ang 4 feet ay 1.2192 meters. So, equate natin, no? Yung 8 feet muna. Ano ba ang 8 feet dito? This is the actual length of the plyboard or the wiring board, no? Okay, that is the actual length of the plyboard and this is the actual width of the plyboard. So, mag-equate tayo ngayon. Okay, now, equating the actual length of the plyboard to its proportional length on the paper. So, yung actual length muna. So, yung actual length niya ay 2.4384 meters. Equate mo sa 23 cm. So, gagawa tayo ng scale, no? Ano ba? Dito ba? Sa 1 cm ba? O, sa centimeter tayo. So, 1 cm is equal to 2.4384 meters divided by 23 cm. O, 23 lang.
So therefore, 1 centimeter is equal to, ito yung scale na gagawin mo, no? So 2.4384 divided by 23. So base dito sa scale ko, scale ko, nililinaw ko yung sa akin. Ang 1 centimeter ko ay 0.106 meters. Ito yung ano ko scale na sukat ko. Ewan ko kung ano yung sa inyo pag ginagawa nyo na. Ito ay para sa actual length. Sa width naman. So let us now equate the actual width of the plyboard. So ang width ng plyboard ay 1.2192 meters. So the plyboard has the actual width of the plyboard is 1.2192 meters, which is equal to 11.2 centimeter. So gawa tayo ng sukat ng 1 centimeter. Is equals to 1.2192 meters divided by 11.2. So therefore, 1 centimeter is, so 1.2192 meters divided by 11.2 will give you 0.1089 meters. Ang susunod na step ay i-convert natin lahat yung vertical at saka horizontal summation natin sa meters. Dito muna tayo sa vertical measurement na 13.6 centimeter. So, sa vertical, 13.6 centimeter multiplied by yung ginawa nating equation, no? Ito yung para sa vertical Ito yung sa horizontal. Yung vertical natin ay sa width natin kukunin. No? Sa vertical. Kasi puro vertical yun. Yung width ng kukunin natin. So kung kukunin natin yung width sa vertical, no? Equating the actual width. So sa vertical, ang 1 centimeter ay 0.1089 meters. Kasi ganito yan, no? Diba rectangle yan? Lahat ng vertical natin, nandito sa loob. Halimbawa yan. So lahat ng vertical, halimbawa yan, dito susunod yan sa vertical. Ang vertical natin, yun yung width Kaya ang magiging basehan natin sa vertical measurement natin yung width, which is 1 centimeter, 0.1089 meters. So therefore, 13.6 centimeter and we have 1 centimeter is equal to 0.1809. So yung total vertical natin ay 1.481 meters. So dito naman tayo sa total horizontal. Yung horizontal measurement natin ay bumibilang ng 8.1 centimeter. So sa horizontal, ang 1 centimeter ay 0.106 meters. Calculating natin. So 8.1 times 0.106 is equal to 0.8586 meters. Gumamit kayo ng 4 or 5 decimal places for the sake of accuracy. No? Ito yung total horizontal. So total sum of conduit. Total sum of conduit for plate number 3 is equal to, adlag natin ito yung dalawang to. So ito ang sagot sa kanya. 2.3396 meters. So ibig sabihin sa plate number 3, kung i-actual mo to, ito yung total number of conduits. Ito na pala. So ito yung total number of conduit na kailangan mo, 2.3396 or to be exact, 2.4 meters ang kakailanganin mo lang sa plate number 3. Ngayon, yung size ng wire, hindi ka muna mag-a-add ng pag conduit kasi mag-a-add ka ng, so if conduit you will add 5% to the total length. Ano itong total length na to? Yung total length ng lahat ng project, yung 5. Hindi mo muna gagawin yun dito. Kasi lalaki masyado yung gastos mo, no? Para hindi naman makatipid kung hindi para yung tamang gastos lang ang magastos mo. It can do it, mag-add ka ng 5% dun sa total length ng buong project, no? Hindi nung isang plate lang. Kaya I will not advise na magdagdag ka ng 5% dito pa lang. No?
Pero sa total project, pag conduit, magdadagdag ka ng 5%. And sa wire, yung total length ng wire ng buong project, add 10% o 2. 2 pala, 2. The total length. Okay, ganyan ang gagawin nyo. No? Pero hindi dito, pinakita ko lang to. So, assuming na ginawa nyo na yung wiring diagram, dito 3 wire. Sa bagay, pwede naman, no? 2 wire ang nanggaling dito sa lamp. I-splice mo dito, tapos 3 wire yung pumapasok dito. Pwede. Make sense. Pwede naman. So, tanggalin ko na muna to, no? Kasi baka mamaya dito magamit. Kasi pag inad mo na lahat, dagdag bawas lang naman yan, class. O, yung pinakamahabang wire sa lahat ng gagawin mo, plus 10% nung total na habang wire, nung 5 exercises. Sa ano naman, sa conduit, plus 5% nung total na dami ng conduit sa 5 exercises. Okay? Magmumultiply lang tayo. So sa wire, yung size nito, halimbawa dito, vertical measurement. Ganun din sa rolyo, no? O roll. Isang rolyo ng conduit, isang rolyo ng wire. Hindi ka magko-convert ng rolls into rolls hanggat individual plates pa lang ini-estimate mo. Magko-convert ka ng rolls pag nakumpleto mo na lahat. Na-add mo na lahat yung 5 exercises. Na-estimate mo na yung 5 exercises. Yan yung para sa rolls of wire, no? So, paano yung sa wire? So, number 9, hindi flexible conduit, hindi wires, copper wire. Sa vertical muna tayo. So, tignan nga natin yung yung sukatan natin. Yung 3.9, 2 wire. Yung 3.9 din, 2 wire. So, tignan natin. Yung 2 wire, mag-uusod tayo, no? 3.9 times 2. 3.9 times 2. Bilangin mo ilang wire na daan dito, 2. 3.9 times 2. 2 kasi ito, times 4 para dun sa sukat ng wire. Times 4 para dun sa sukat ng wire. Dito naman sa 1.4. Nasaan ba yung 1.4? Dalawa yung 1.4. Dalawa rin yung nagdadaan na wire dyan. Ito rin yun dito. So magdadagdag ka ng 4 din. Mag-multiply ka rin ng 4. So mag-multiply ka rin ng 4 dito. Tapos yung 1 centimeter, ito, ilan yung ganyan? Dito ang nagdadaang wire ay 2 lang, pareho nito. 2 lang wire ang dumadaan dito. Dahil 3 yung 1 centimeter dito sa 2, 3. Since na 3 yan, yung unang 1 centimeter, which is 3.7 centimeter, yung unang 1 centimeter, times mo sa 1 lang, no? Wala siyang kaparehas Plus, yung 1 centimeter ulit. Times, ilan yun? Ilang wire ang laman? 3. So, kung 3 wire yan, times 6, no? Kasi 1 times 3 plus 1 times 3. 6. Considered na 6 yan pag sinagsama mo itong dalawang ito. 1 times 6. So, add natin, no? Para malaman natin kung gaano karaming wire. 3.9 times 2 times 4 plus 1.4. Teka, vertical pa nga pala sinusukat natin, no? O tama. 1.4 times 2 times 4 plus yung unang 1 centimeter, 1 times 1 plus 1 times 6 or 1 times 3 times 2. Yung isang conduit kasi, isa lang ang laman at 2 lang ang laman. Yung isang conduit kasi ay 2 lang ang laman. Yung dalawang conduit, tag-3. So 1 times 3 times 2. Ibig sabihin ko dyan, yung 1 centimeter times mo sa 3 wire, times mo sa 2 wire. Times mo sa 3 wire, times mo sa 2 conduit. Or yung 3 wire, times mo sa 2 conduit, times mo sa 3 wire. Okay? Kaya, sinortcut ko lang kanina, 6 talaga. Kasi 6 to 6 talaga. No? So, kunin nga natin kung ano yung total niya. 49 meters. 49 meters yung wire, no? Ulitin natin. 3.9 times 2 times 4 plus 1.4 times 2 times 4 plus 1 times 2 plus 1 times 3 2. So, ang total ng wire ay 50 meters. Sa vertical pa lang yun. Sa horizontal naman. Nakabase ka kasi sa conduit para sa size ng wire, no? Vertical to, horizontal measurement. Tingnan nga natin yung horizontal measurement. We have 3.7, no? Isang 3.7 na 2 wire ang laman, isang 4.4 cm na 4 na wire ang laman. 3.7 multiplied by, ilang wire ba yun? 2 wire ang laman niya. Tapos yung isa,
yung 4.4 centimeter. Ilang wire ang laman? 1, 2, 3, 4. Apat na wire ang laman niya dito. Yung vertical na wire ay pumapatak na 25 meters. So, total wires needed for plate 3 is equal to, add lang natin itong dalawang to, 50 meters tsaka 25. So, you have 50 times 25 meters, you have 75 meters. So, para sa plate number 3, 75 meters na wire ang kailangan mo. O, wag mo munang i-multiply sa 10% ng 75 meters. Dapat lahat ng limang plates, na-estimate mo na ng ganito, i-add mo lahat yun, saka pa lang mag-a-add ng 10% nung total number ng wires. Hindi 75, no? Para sa plate number 3 lang to. Total number ng wires. Pag kasama to sa i-add mo. 75, assuming na halimbawa lang, 15, yung sumunod, kung ilan yung lahat. Pag na-add mo lang lahat yun, plus yung total na yun, multiply mo sa 10%. Yun yung total na wire na gagamitin mo para sa buong klase. Para sa grupo nyo lang. Ngayon, kung gusto ninyong makatipid kayo, pag-adding niyo yung computation. Or, i-times nyo na lang sa ilang grupo ba kayo? 4 o 5? I-times nyo sa 5 grupo. Yung estimate na ganito, i-times nyo sa 5 grupo. So, pag na-times nyo sa 5 grupo yun na yung total, no? Nakakailanganin nyo. Yun, physical count talaga. Kung dito sabi ko kasi dagdag bawas, pag ilaw, pag utility box, junction box, and others, dagdag bawas. Doon lang sa grupo nyo, magdadagdag bawas kayo. Pero kung isasama mo na yung buong klase, 5 grupo halimbawa yun, kung 5 ilaw ang total na kailangan sa isang grupo, 4 yun, 5, 10, 15, 20, 25 na bumbilya ang bibilin mo. Kasi 5 plyboard ang paggagamitan nun. Yun ang ibig ko sabihin, no? Pero sa grupo lang ninyo, 1 plyboard lang ang gagamitin. Eh, syempre, sapat na yung dinagdag bawas mo para hindi sumobra-sobra yung bibilin mo. Ngayon, kung para sa buong klase na, mag-a-add ka talaga, no? O ano yung estimate mo dun sa sa grupo mo, i-multiply mo sa 5. So, i-multiply mo sa 5. Lahat na yun, no? Pati wires. Na-multiply mo na rin sa 10% yun. Kaya, i-convert mo ngayon yung total nun sa rolls. So, ilan ba ang isang rolyo? Tignan nga natin, ilan ba ang isang rolyo ng wire? Pinabalik-balikan ko kasi yung naunang turo ko sa video. Sa YouTube pa rin yun. Ilang rolyo ba ang isang... Gagawa kayo ng summary ng lahat ng materials, no? So, sabi ko nga, ang isang rolyo ay 50 meters. Sa conduit yun, ha? Sa wire, ang isang rolyo ay, ito, 1 rolls of wire number 14 is 180 meters. So, ang isang rolyo ng wire na number 14 ay 180 meters. Kaya ang gagawin mo, yung 5 activities, i-add mo lahat yung size ng wire, yung haba ng wire at saka conduit. Tapos i-convert mo sa rolls. O kaya, kunin mo yung kung gusto nyo mag-ambag-ambag kayo lahat, para mas makamura kayo. Pag-addin nyo yung estimate ng bawat grupo sa 5 grupo, no? Tapos i-convert nyo sa roll. Malalaman nyo kung ilang rolyo ng wire ang magagamit mo. So, dito pa lang sa plate number 75 meters ng wire ang kailangan mo. 75 meters na number 14 wire. Hindi ka muna magko-convert sa rolls. Ano pa kulang? Kompleto na, no? Wala na eh. Ay, meron pang kulang. Ito yung nakakalimutan eh. So dito sa, nasabi ko lang nga pala, no? Follow up ko lang ito, yung switches and cover plate. Meron ba tayong switches and cover plate? Meron naman ha. Ito, switches 3-way
with cover plate, 2 pairs. Tapos, alas lahat na ano na natin. Siyempre, kakailanganin mo na paano mo may didikit yan sa wiring board kung hindi ka bibili ng metal clamp. Pakita ko lang itsura ng metal clamp. Okay, estimate natin yung 1-hole clamp pre-galvanized steel. 3/4 in pipe size at saka 5/8 in width. Yung ganitong klase. And then wag 3/4, 1/2 lang. 1/2 inch, masyadong malaki yung 3/4. Basihan ninyo yung size ng conduit nyo. Ang 1/2, 0.5. Kailangan nyo sa 1-hole clamp, yung pre-galvanized ay 1/2 inch lang. Yung pipe size na paggagamitan sa kanya ay 1/2 din kasi. Okay, 1/2 inch pipe size. So, estimate natin kung ilan ang kailangan. Bilangin natin, class, ha? So, estimate natin, class, kung ilang clamp ang kailangan natin. Dito kasi maglalagay ka. Isa. Palitan natin ng kulay, no? Para green ang gamitin natin. Dito maglalagay ka ng isa. Dito maglalagay ka rin ng isa. Isa rin dito. Or dalawa dito, no? Isa dito, isa dito, isa dito, isa dito, isa dito, isa dito. Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. So, 8 clamp ang kailangan. Usually kasi sa 4-way switch, makikita mo may naka-engrave dito na symbol niya eh. So sa 4-way switch during off state, yung actual na symbol niya ang makikita mo. Yan yung off state niya. During on state, ito makikita mo. Nandito yung isa. Yan yung on state niya. O, testingin natin using a multi-tester, no? Nasa ohm, ano tayo? Nandito tayo sa ohm. Pag shorten mo muna, make it a usual practice na sinisiro mo. Although hindi naman kasi electronics to eh. Malaman mo lang kung dinadala yun ng kuryente o hindi. Okay. Malalaman natin ngayon kung nasa on state to or nasa off state. Ito yung mga terminal niyan eh. No? Actually sa 4-way switch, dalawa ang wiper niya. May dalawa siyang wiper. Try natin muna dito. Hindi siya pumalo. Dito sa kabila, hindi rin siya pumalo. Kasi nasa off state siya. Ilagay natin siya sa on state. Ayun, pumalo siya rito. Nasa off state siya eh. Okay, nasa off state. Naka-X siya. Nandito siya sa ilagay natin sa on state. Sa X natin pasaliwa. Hindi siya pumapalo. Oh. Lagay mo dito, hindi rin siya pumapalo. Pero lagay mo rito, pumapalo siya. Lagay mo rito, pumapalo siya. Let's do it so that it will be indicated clearly. Let's use a lamp tester. Para tayong lamp tester. Plus, this is what you call the lamp tester, no? Ang lamp tester kasi, yung pan-testing mo, isang linya lang ang ginagamit mo. So, we are going to use this to test a 4-way switch. So, short ko muna. Sabihin may dumadaloy na kuryente. So, sa 4-way switch, lagay muna natin siya sa normal state or off state niya. So, pag normal state, sa liwa, yung wiper niya na tinatawag or yung tinatawag na common. Dalawa kasi ang common pag 4-way. Okay, nasa off state siya eh. O, kabila. Ayun. Nakaganito siya. Nakaganito, class. Ganyan. O, ilagay naman natin siya sa on state niya. Sa on state niya, mapapansin mo, walang dadaloy na kuryente pag sa saliwa mo, mination. O, wala. Pero measuring mo dito. At lumalayo ka. So,
Di sa sabog yan. Tingnan ko na sir. O yan, di ba? Marunong na kayo sa 4-way ha. Siguro naman pag bumili kayo, alam nyo gagawin nyo. Dito naman tayo sa single pole, single throw. So ito SPST to. Tignan mo nga, SPST. Single pole, single throw. Okay. Single pole, single throw itong ganito. May naka-engrave kasi na symbol dito para makita nyo. Okay? Let's start. Nasa on state to eh. Lagay muna natin sa off state. Kapain na lang natin isa sa mga nandito, no? Wala dito, nandito. Hindi, naka-off state kasi. Why pa na? Yun, naka-on stage siya. Diba? Pwede mo hawakan? Okay. Hindi, ang purpose kasi, hindi, isi-switch, i-on mo lang tsaka i-off mo. Ako ang hawak. Ano sir? I-on mo lang tsaka i-off mo. Lalagay ko rito ha. Tsaka yung isa lalagay ko dito. On mo. Mali. Nandito siya sa portion na to. On mo tsaka off. Yun, off mo. Okay. So, SPST to. Single pole, single throw. Ito. Dito naman tayo sa 3-way. Ang 3-way ay may dalawang single pole. Ito yung tinatawag na single pole, double throw. SPDT. Single pole, double throw. Hanapin natin yung wiper niya ha. Ganon. Ayun. Ito yung common. Yung kinalalagyan ng itim ang common. So, nandito ako sa kabilang linya. Tapos pag binanon mo, so in other words, nakaganito siya, do-drawing ko lang ha. Pakita ko sa inyo yung drawing. Ganito yung itsura ng drawing niya. 3-way. Pag nakita mo sa switch yan, meron yan 4 na butas din, parang 4-way. Kaya lang, ang wiper niya ay 2. So dito sa tinetesting natin, ayaw siyang umilaw dito. Halika. Ito, palamang ganito yan eh. Ayaw siyang umilaw dito eh. Kanina dito, ayaw niya umilaw. Pero dito nailaw siya kasi nasa position siyang ganito. I-switch on sa kabila. Ayan. O, tignan nyo class ha. Ayaw. Pero dito, ayaw. Switch mo ha. Okay, switch. Okay. Dito siya, try mo pa dito. Okay, off mo. Kaya nasa ang common niya. On mo nga ulit. Kaya off mo nga ulit. On mo. Okay, ito yung common. Class, ito yung common ito. Itong lugar na to. Ito yung common. Okay? Wala rito. Dito meron. O, i-switch mo ulit. Lumipat siya dito sa kabila. Okay? And 3-way switch yan. Dilipat-lipat lang dito. Nagawa na natin yung tatlo, no? Okay, class, yun yung pagpapakita ko kung paano ginagamit ito. Para hindi kayo malito kapag nagwa-wiring diagram na kayo.
So dun sa laboratory work practice 3 na-discuss ko na yun, sinama ko yung estimate. Pero dito, schematic diagram na lang ha. Kayo ang gagawa ng wiring diagram, tutorial diagram, at saka yung estimate. Laboratory work practice number 6. Ito yung pangalawa dun sa gagawin ninyong actual, no? Dito ko i-base yung practical exercises ninyo sa mga ito, no? 5 ito eh. So dito A, B, C, D. Sabi yung lamp B, ito raw, kinokontrol ng dalawang three-way switch. So, itong lamp B, kinokontrol siya ng dalawang three-way switch. Ito. At saka ng isang four-way switch na nasa gitna. Lamp B lang yun. No? And one four-way switch dito sa gitna. In 3 locations. Ang location ay 1, 2, 3. And lamp A and C, lamp A and C, lamp B and D. Ito yung sumunod, no? Lamp B and D controlled by 2 three-way switch. So, itong dalawa magkasama. So, since na hindi binabagkit kung nakaseries siya o nakaparallel, you will assume it as parallel unless otherwise stated. Switch natin yung mga lamp, no? Lamp B and D and one four-way switch. Okay, A, B, C, D. That's it. Sabi niya, lamp B and D controlled by 2 three-way B and D. Tapos, isang four-way, no? Lagyan ko pa ng isang three-way dito. Ayan, three-way. Tapos, diretso dito. Tapos, yung susunod na tanong, yung susunod yung karugtong ng problem, lamp B and D controlled by 2 three-way and 1 four-way switches in 3 location. Kaya 3 location, 1, 2, tatlong lokasyon yan. So, paano naman yung A, B, C? Yung A tsaka C naman. Tapos sabi niya, yung lamp A tsaka lamp C are controlled by a single pole switch in one location. So, isang location lang, pinokontrol itong dalawang to. Hindi naman sinabi kung nakaparallel o nakaseries, kaya understood nakaparallel yan. Nakakonected din daw ng parallel itong A at saka C, no? Sabi dito, lamp B and D controlled by 2 three-way and 1 four-way switch in 3 location, and lamp A and C are controlled by a single pole switch in 1 location. Parallel din to. The circuit has been satisfied, no? Yung tracing naman ng yung pagte-trace naman ng flow ng current. Dito sa nakikita ninyo, lamp A at saka C ay kinokontrol ng single pole switch in one location. Lamp B at saka D, kinokontrol ng dalawang three-way at saka isang four-way na switch. So, paano ngayon yung tracing yan? So, ganito yan, no? Gawa pa tayo ng isa pang drawing na ganyan sa next page. Ngayon natin case 1. So, case 1 nilagay ko, no? And then from case 1, ang condition natin, yung 2 three-way switch ay nasa position na ganito, no? Case 1 yan. So, pag nasa position na ganyan, paano magiging daloy ng kuryente? So, in this position, ito yung case 1, no? Papasok dito yung kuryente. Pasok dito yung kuryente, no? Dadaloy dito, dadaan dito, dadaloy dito. Ang case 1 ito eh. Ito yung case 1, ha? Naka-on position yung dalawang three-way. Naka-off position yung four-way. So, dadalo yung kuryente rito, papunta rito. Pagdating dito, barado na. Parang dadaluyan. Hindi ilaw. Case 2. Okay, case 2. Itong case 2. Yung case 2, i-on natin tong switch. So, ang mangyayari pag i-on natin tong four-way switch, may linya rito, no? Kaya ang mangyayari sa case 2, ganito mangyayari. Ganun pa rin sa umpisa. Dadalo yung kuryente rito, dadaan dito, pasok dito, diretso dito, no? Diretso siya dito. Kasi dito sa case na to, nakasarado rin to eh. Disregard nyo to dito sa case na to. Wala ito. So, dadalo yung kuryente dyan ng pagganito, no? Tapos pasok dito, diretso dito, akit dito, no? Mahahati yung kuryente dito sa dalawang bumbilyang to, no? Pasok siya dito, ilaw yung dalawang bumbilyang yan. Dadaan dito, dadaloy dito. Magsasalubong yung kuryente dito, magsasalubong yung dalawang kuryente dito. Ang dalawang kuryente nagsalubong, akit dito, diretso dito, pasok dito, akit dito sa taas. So, ibig sabihin, ang mangyayari, iilaw to. Iilaw itong dalawang to. Yan yung case 2. No? Case 3, yung four-way switch, ganyan pa rin. But this time, ibinaba mo itong dalawang switch na to. Yung case 3, on mo to,
Tapos i-o-off mo ito. O i-on mo 'to, i-on mo 'tong i-on mo ito, i-o-off mo 'to, or ibababa mo ito, itong isa lang na 'to, case 2. Case 2 'to, eh, yung case 3 ibababa mo lang itong isa. So 'pag binaba mo 'yan sa case 3, mamamatay itong kuryente nito 'no, wala na siya ng koneksyon. So ito yung case 2, case 3 naman, ibababa mo ito, o-on mo 'to. Binaba mo ito, halimbawa nilagay ko ito dito, eh, wala nang dadaloy na kuryente dito sa linyang 'to. Pa-trace natin, green ang gamitin ko para tatanggalin ko rin naman. Daan ko dito 'no, 'pag dinaan ko dito, dadaan yan dito, ito ay nakakonekta pa rin ng ganito 'no, nakaganito pa rin 'to, nakaganyan pa rin yung dalawang yan. Ibinaba ko lang 'to. So 'pag binaba mo 'to, ang daloy ng kuryente niyan ngayon ay ganito na 'no, dadaan ng kuryente rito, papasok siyempre dito, diretso dito, barado na siya dito. I-on natin 'to, yan on natin 'yan. 'Pag naka-on 'yan, 'pag 'di naka-on 'yan 'no, may kulang. Kasi 'pag in-on mo 'to, dadaloy yung kuryente rito, kulang ang linya. Ganyan dapat. Ito yung case 3. So ito ngayon yung case 3 'no. So dito sa case 3, tracein natin yung daloy ng kuryente 'no. Dito sa case 3, alam natin na barado na yung kuryente dito, hindi dadaloy. Pero so kung hindi magtutuloy ang kuryente diyan, ang daloy ng kuryente ngayon niyan ay ganito 'no, papasok dito, dadaan dito, papasok ulit dito, dadaloy dito 'no. Ngayon, nahati yung kuryente dito sa dalawa, sasalubungin niya ngayon yung kuryenteng nandito. Magiging isang kuryente uli siya na babalik, magiging isang kuryente uli siya pagdating niya rito kasi sasalubungin niya itong kuryenteng ito papunta rito, saka siya aakyat dito. So kumpleto ang circuit kaya iilaw ngayon itong dalawang 'to 'no. So iilaw ngayon itong dalawang yung A tsaka C sa condition na 'yan. So case 4, sa case 4, ibababa mo ito at saka nananatiling naka-on 'to. Lahat sila naka-on. So paano mangyayari? Okay, case 4, three-way switch at saka naka-on itong four-way switch 'no. So kokonekta natin 'to ng ganyan, nakaganyan 'no. Tapos ito ay nakaganyan at nakaganyan. So balewala ito. So paano daloy ng kuryente niyan? Ito nakakonekta rin ng ganito. So ang mangyayari, papasok ang kuryente rito, mahahati sa dalawa, 'di ba? Dadaan dito, diretso dito, dadaan dito, pasok dito. So mahahati sa dalawang kuryente 'no, isang papunta rito, isang papunta rito, pasok dito, yan papasok diyan, magsasalubungin sila rito. Papansinin naman natin 'to 'no, pasok ang kuryente rito, nahati, didiretso yung isang kuryente dito, diretso dito, aakyat yung isa rito, pasok dito. So yung kuryente naman na nandirito, aakyat dito, diretso rin dito. Magsasama-sama ngayon itong tatlong kuryente dito para maging isang kuryente na lang yung lalabas dito, pasok dito, sasalubungin niya yung kuryenteng 'to, at ngayon yung kuryente papasok dito. At dito naman tayo sa laboratory works, practice number 9. Lamp A and D are controlled individually by a single pole switch. A and D controlled by a single pole switch, no? A at saka D. Kinokontrol daw ng single pole switch. Main switch to in one location. And lamp B and C are controlled by a single pole switch with one master switch. Tapos may branch circuit too. May outlet. Maglalagay ka ng outlet. So, 4 na bulb yan. Yung A at saka D raw ay kinokontrol ng isang single pole switch, no? A, B, C. So, ilaw yung 4 na yan, no? Dito na tayo. So, ang problem, yung lamp A and D, kinokontrol daw ng single pole switch in one location. And lamp B and C are controlled by a single pole switch with one master switch in one location. Isang gang siya, no?
two gangs pala. Nandun yung dalawang three-way, dalawang single pole switch. Lamp A and D are controlled individually by a single pole switch. So, tig-isang single pole switch sila. Kinokontrol sila ng tig-isang single pole switch sa isang lokasyon lang. So, pwede tayong maglagay ng single pole switch dito tsaka dito. So, kung isang lokasyon lang yan, parang ganito tinutukoy dyan eh. Kung nakakita na kayo ng ganitong klase ng switch, pareho ng sa room natin, nakakita na ba kayo ng ganito? Puro parehong single pole yan, tapos kinukontrol niya. Isa ito, pag binuksan mo ito iilaw. Pag binuksan mo ito naman ang ilaw. Pero nasa isang location lang yan. Ibig sabihin, halimbawa sa room natin, ito lang yun nandun sa loob. Ibabase mo din sa problem, no? Kaya lang dito, Hindi mo siya pwedeng ibukod-bukod. Pero sa pictorial, pwede. at saka sa wiring diagram. Kasi pagtatabihin mo itong dalawang switch na ilalagay mo rito, pagtatabihin mo yan, tapos nakapasok yung wire nitong dalawang to dito kasi gagayahin mo to eh. No? Ganito dapat ang format ng wiring diagram mo. Lakihan ko nga to. Yan no? Yung A tsaka D ang kinokontrol ng switch na yan. Probably ganito yung itsura niyan, no? Meron dito, meron pa dito. Yan, may switch dyan. Ang kinokontrol nitong dalawang switch na nandito individually, itong nasa taas, kinokontrol niya yung A, itong nasa baba, kinokontrol naman niya yung ganun yung gusto niyang palabasin. So kaya yung wiring diagram mo dapat, ganyan. Sinabi mong wiring diagram kasi, yun na yung gagawin mong actual sa wiring board mo. Dito ko ilalagay yung dalawang switch, tapos ganito itsura, no? Yan, ayan. Tapos, lagay mo dyan, dalawang yan, no? Kaparallel. So yung isa, kukuha ng linya dito, no? Pababa natin ng konti. So kukuha ng linya yung isa dito, no? So kita mo, pag in-on ko to, dadali yung kuryente dito. Pag on to pareho, mahati kuryente. Pag dito lang, hindi. Dito lang dadali kuryente. Pasok dito, pag ganun. Nagawa na natin yung isang condition. Ano yung susunod na condition niya? Sabi rito, Lamps A and D are controlled individually by a single pole switch in one location, and lamp B and C are controlled by a single pole switch with one master switch. So may single pole switch siya pero hindi sa isang lokasyon lang. So ibig sabihin, B and C, itong dalawang to, ano ba talaga? Lamp A and D are controlled individually by a single pole. A tsaka D, single pole switch. O dito lang pinadaan. Pero ang kinokontrol itong A tsaka D. Yung lamp B and C, controlled by a single pole switch. Ito, with one master switch. may master switch pa siya. Dito lalagay mo yung isang master switch. Parating na natin yung grammar. Lamp A and D are controlled individually by a single pole in one location. And lamp B and C are controlled by a single pole switch with one master switch. So, ibig sabihin, master switch, damay itong apat. Maglalagay ka ng convenience outlet. So, nagawa na natin yung isang condition, no? Tapos, Itong B and C, kinokontrol yan ng single pole switch. wala siyang pakialam dito sa dalawang ito. Tapos, nasa isang lokasyon lang siya, no? May master switch siya. Okay, class, ito. Tapos na to, no? Ito yung outlet. Ito yung main switch. Kapag pinatay mo to, patay na lahat yan. Ilang case yan? Tatlong case lang yan, no? Dito na tayo sa case 1 nitong activity number 9. So sa case 1, i-on mo to yung master switch at saka itong switch ng so ngayon, pag in-on mo to, tracing natin yung flow ng current. No? Dadalo yung kuryente dito, papasok dito. Hindi siya makakadaloy dito, nakabukas yung mga switch. Didiretso siya dito. Pasok dito, iilaw yan. No? Didiretso siya dito, pasok siya dito, at saka babalik din sa circuit breaker ng side. So, yan ngayon yung case 1. Next is case 2. Dito sa case 2, siyempre nananatiling nakasara yung master switch. Yung master switch mo nananatiling naka-on. Naka-on pa rin yung A. Tapos, i-on mo itong switch ng B at C. So, paano magiging flow ng current yan? Dadalo yung kuryente dito, papasok dito, mahati sa dalawa. Dadaan yung isa rito, papasok dito yung isa, didiretso dito yung isa, dadaloy dito, punta rito sa point na to, mahati yung kuryenteng pumasok dito sa dalawa. Diretso dun sa lamp B at saka sa lamp C, sasalubong sila rito, punta rito sa point na to, papunta rito. Sasalubungin niya yung kuryente na galing dito. Babalik sila rito, papunta rito. Dire-diretso dito sa pangalawang circuit breaker. 2 poles kasi yung circuit breaker natin. Diretso dito,
tapos aakyat dito. Yan yung case 2. Punta na tayo ngayon sa case 3. Dito sa case 3, mananatili pa rin nakasara yung o naka-on yung master switch. Naka-on pa rin yung master switch, naka-on yung switch ng A, naka-on yung switch ng B at saka C, at i-on natin yung switch ng D. So, ano mangyayari niya? Tracing natin yung daloy ng kuryente. Mula sa first circuit breaker, dadaloy yung kuryente, papasok sa point na to, mahahati sa tatlo, sa dalawa, tatlo. Yung unang kuryenteng nahati, bababa rito, didiretso dito. Yung pangalawang kuryenteng mahahati ulit sa dalawang bumbilya, no? Yung B at saka C, papasok dito, yung isa papasok din dito. Kasalubungin yung isang kuryente, lalabas dito, diretso dito. So yung isang kuryente galing dito, sasalubungin niya din dito, kaya yung tatlong kuryente niyan, lalabas na isang kuryente na lang dito, dadaan sa master switch, dire-diretso dun sa ikalawang circuit breaker. Kaya iilaw lahat yung ilaw, no? Case 4. So ito yung case 4, no? Dito sa case 4, lalagyan natin ng load yung outlet. Naka-on pa rin yung main switch. On din dito, saka dito. So paano mangyayari? Dadali yung kuryente dito, makakati sa tatlo. Tulad rin yung kanina. Yan, nakati sa tatlo. Tapos yung kuryente ito, makakati sa dalawa. Pasok sa dalawang bumbilya, yung B at saka D. Sasalubong sila dito sa point na to. Diretso dito. At lalabas na isang kuryente na lang yung dito. Magsasalubong yung tatlong kuryente dito. Lalabas dito, balik dito sa circuit breaker, tapos may kuryente rin dadaloy dito, no? Galing dito, pasok dito. Dire-diretso dito sa charger, babalik dito, aakyat dito. So magcha-charge ko yun. Yan ngayon yung case 4. So dito naman sa plate number 10, which is laboratory work practice test. Yung lamp daw ng A at saka C, ay pinokontrol individually ng isang single pole switch, at yung lamp B at saka D pinokontrol ng dalawang 3-way at saka isang 4-way switch sa tatlong lokasyon. Meron siyang isang master switch at saka may branch circuit number 2 which is an outlet. So meron siyang isang convenience outlet. Ganito ang itsura ng one-line diagram. So ito ngayon yung schematic diagram niya. Dito tayo ngayon sa case 1. So dito sa case 1, i-on natin yung master switch. Tapos i-on natin yung switch ng A. So, mangyayari, dadaloy ang kuryente dito, papasok dito, dadaan dito, papasok dito, pasok dito, diretso dito, akyat dito, diretso dito. Yan yung para sa case 1. Case 2 naman tayo. Sa case 2, naka-on pa rin yung main switch, naka-on yung A, at naka-on yung D, tsaka yung switch na C, tsaka D. So, ano mangyayari? Dadaloy ang kuryente rito galing sa line 1. So, line 1, mahahati sa A, mahahati sa B, mahahati sa C, at mahahati sa D. Sa C lang, hindi kasama to. Kasi hindi pa. So, yung kuryente yung dumaloy sa A, ay papasok dito. Yung kuryente na galing sa C, pasok rin dito. Sasalubungin niya yung kuryente na galing sa A, papunta rito, at babalik siya dito sa line 2. Yan yung para sa case 2. Yung case 3, naka-on pa rin yung main switch, naka-on yung switch ng A, naka-on yung switch ng C. Ganito ang posisyon ng 3-way, kababa yung isa, tapos yung isa ay nakataas, and nasa normal state yung 4-way switch. So, paano mangyayari? Dadalo yung kuryente dito, mahati sa 4, 2, 4. Tapos papasok dito, galing sa A, pupunta rito. Yung sa B naman ay lalabas dito, sasalubungin niyo yung kuryente na galing sa B, papasok dito. Yung sa C naman, papasok dito, diretso dito, sasalubungin niyo yung kuryente na galing sa A, lalabas dito, magsasama sila. Tapos, yung kuryente na galing sa B at saka D, dadaan dito, papasok dito, diretso dito, dadali dito, akit dito, diretso dito. Sasalubungin niya yung kuryente na galing sa A at C dito sa point na ito, dire-diretso dun sa line 2. Next is case 3. So sa case 3, naka-on pa rin yung main switch, naka-on yung switch ng A, naka-on yung switch ng C, pareho nakataas yung switch yung 3-way, at nasa on state yung 4-way natin. Bago niyan. So, paano magiging daloy ng kuryente niyan? Dadaloy ang kuryente rito, mahahati sa 4. Lalabas dito yung kuryente ng A,
Yung kuryente ng B at D, magsasama. Salubungin niya dito, yung kuryente ng B, didiretso siya rito, papasok dito. Yung kuryente ng C, dadaloy dito, didiretso dito. Sasalubungin yung A, papasok siya rito sa point na to. At yung kuryente galing ng B at C, may papasok dito, didiretso dito, tapos dadaan dito. Salubungin niya yung kuryente ng A at C dito, dire-diretso din sa line 2. Phase 3 yan. At yung susunod na phase, which is phase 4, naka-on pa rin yung main switch, naka-on yung A, naka-on yung A, nasa on state pa rin yung 4-way, ganun pa rin yung posisyon ng 3-way switch. At ang karagdagan, meron siyang charger na nakasaksak sa outlet. Ganyan. So, mahahati niyo ng kuryente ng ganito. No? Dadali siya ng ganito. Mahahati sa 4. So, this time, nakakabit yung charger, mahahati siya sa 5. May dadali na rin dito. Tapos, bababa dito yung kuryente ng A, dire-diretso dito, hanggang sa point na to. Yung kuryente ng B, bababa dito, sasalubungin yung kuryente ng B dito. At bababa siya dito. Yung kuryente ng C, bababa, pasok dito, dire-diretso dito sa, at magiging isang kuryente na lang sila. Tapos ito naman, dadaan dito, diretso dito, papasok dito, pasalubungin niyo yung kuryente nito, papasok dun. May load tayo eh. So dadaan dito, siyempre susupplyan niya to, iikot, dadali dito yung kuryente. Lalabas dito, papasok dito, diretso dito. Pasalubungin niyo itong kuryente nito, dadagdag sa rito. Yan ang phase 4. Laboratory work practice 11. Lamp A and C and D are controlled individually by a single core switch in one location. And lamp B controlled by 2 3-way and 1 4-way switch in 3 locations with 1 master switch. Branch number 2 has 1 convenience outlet.